Video na pinalabas at tinutulan ko po ang aral ng mga Katoliko na ang itatatak sa noo ay krus, kundi ito po ay aral ng Diyos ang itatatak sa noo. Video na pinalabas at tinutulan ko po ang aral ng mga Katoliko na ang itatatak sa noo ay krus, kundi ito po ay aral ng Diyos ang itatatak sa noo. SLTV. Ito ay isang programa kung saan pinangahawakan ng isang nagpapanggap na membro ng MCGI. Pero sa kalaunan, nabuking na hindi pala, kundi fanatic lang pala siya kay Eliseo Soriano. Ang problema lang, bakit hindi siya umanib sa MCGI, fanatic pala siya. Pangalawa, sa pagkakataong ito, ang aral ng Katoliko sa Ezekiel 9:4 na yung marka na ilalagay sa noo ay cross, ay tinutulan nitong si alias SLTV. Tinutulan niya sa paniniwala ng itatatak sa noo ay salita ng Diyos at hindi cross. Ngayon, ito ay binanatan ni Cabornok sa isang episode. At napatunayan ni Cabornok na ang talagang tatak nga na itatatak ay cross. So, yung sinasabi niya na salita daw ng Diyos ay napabulaanan legally and fairly and clearly. Napabulaanan yung claim nitong SLTV. Kaya ngayon, bumubelta siya ng palusot. At ito ang ating tampok sa araw na ito. Sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. SLTV. Nagpapanggap na member ng MCGI, hindi naman. Nagsagawa ng kanyang video kung saan nire-rebat niya ng marka na tinutukoy sa Ezekiel 9:4 ay cross. At dahil binweltahan ni Cabornok at napatunayang nagkamali siya doon, napabuluan na ni Cabornok ang kanyang statement, pakinggan natin ang kanyang palusot. May napanood po ako na video ni Cabornok at tinuligsa o tinutulan ang aking sinabi na ang itatatak sa noo ng tao ay aral ng Diyos. Pinatunayan niya na ang itatak sa noo ng tao ay krus. Nagbasa siya ng maraming salin ng Biblia at nabasa niya na meron talagang krus na nakasulat. Pero paano hindi magkaroon ng krus na nakalagay doon sa binasa niya? Lahat naman ang kanyang binasa, mga kaibigan at mga kapatid, ay puro salin ng mga Katoliko. Lahat naman ang kanyang binasa, mga kaibigan at mga kapatid, ay puro salin ng mga Katoliko. Lahat naman ang kanyang binasa, mga kaibigan at mga kapatid, ay puro salin ng mga Katoliko. So natural. Lahat ng mga kanyang binasa, salin ng Katoliko, may krus yun. Okay, dito, aminado naman si SLTV na may nabasa nga. Kaso nga lang ang dahilan niya, mga salin ito ng Katoliko. So, ating pakinggan kung paano ito sasagutin ni Cabornok. Nako grabe talaga yung pahayag niya na yan, ano? O ayon po sa kay SLTV channel, puro salin ng Iglesia Katolika ng Ezekiel 9:4 ang binasa ni Cabornok na may krus daw dito. Nako SLTV sige nga, totoo nga ba ang iyong pahayag na ito? Nako etong tanong. May mga salin ng Biblia Protestante ba tayong binasa ng salin ng Ezekiel 9:4 ay may salitang krus? Sige nga, titignan nga natin. Eto, Mr. SLTV, makinig kang maigi Ulitin natin. Nabasa natin ito nung nakaraan. Itong salin ng Evangelical Heritage Version na yung Ezekiel 9:4, sabi nito,
Go through the city, through Jerusalem, and put a cross mark. Oh, may cross, ano? Oh. Ano ba itong salin ng Evangelical Heritage Version? Galing ito sa mga Lutheran churches. Hindi po Katoliko, galing sa protestante na Lutheran Church. Ayan, nakikita niyo sa screen. Yun, binasa ni Kaburnok, isang salin protestante, hindi Katoliko. Pero, ganun talaga. Mayroon talaga nakalagay na cross. At take note, may binanggit si Kaburnok na binasa niya nung dati. Pero nakapagtataka, ba't sinabi ni SLTV, ni alias SLTV, na puro Katolikong binasa, meron pala protestante doon. Balikan natin, eto. Coverdale Bible, yung isinalin sa taong 1535, ay meron pong "and set this mark," Hebrew, T, which is thou, upon the foreheads of them. Yung Coverdale Bible, meron pong thou, na alam naman natin, sa Hebrew, yung ancient Hebrew, ay cross po yan, mga kababayan. At ayon po sa mga articles sa internet, isa pong Anglican Reformer ang nagsali ng Coverdale Bible, mga kababayan. Ayan, maliwanag yun. Isa na namang Protestant translation. So, hindi Catholic translation yun, ano? Oh, baka meron pang itadag si Kaburnok. Pakinggan natin. Ito namang the Orthodox Jewish Bible. Oh, fuse naman, ano? Itong Orthodox Jewish Bible ay isang salin na akma para sa mga Hudyo, ano? Itong 9:4 ng Ezekiel ay isinaling "Go through the midst of the ear, through the midst of Jerusalem, and put a tav upon the Mitzekoth." O, ibig sabihin, may tav po na salita na alam naman natin at napatunayan natin na yung tav ay cross, mga kababayan. Ito namang the Wycliffe Bible na binasa na rin natin noong nakaraang video, si John Wycliffe, na kilalang isa sa mga protestante na nagsali ng Biblia. Yung sali niya kasi, "And mark thou tau on the foreheads of men." O, yung tau dito ay cross. Ayan. So, yan po, mga kababayan, yung tav or your tau ay in early Hebrew ay cross, mga kababayan. Kaya totoong may mga protestanteng Biblia na binasa tayo nung nakaraan na may cross o tau sa Ezekiel 9:4. Kaya itong sinasabi niya, halatang nagbubulag-bulagan si Mr. SLTV kasi nasasaktan sa katotohanan ng dala natin. Nako Sige, kaya sa sinasabing ito ni Mr. SLTV, natatawa talaga ako sa iyo. Ang hina ng listening at reading comprehension mo. Blasted yan! Nakakahiya ka naman! Nako, palpak talaga. Puro daw saling Katoliko. Lahat. Nako, mali yan. Palpak ka talaga. Ayun, nabuking na si alias SLTV. Hindi pala puro Catholic translation ng binasa ni Kaburnok kasi sinama niya doon ang Wycliffe Bible. Sinama niya doon yung ikalawang Biblia na binasa niya. Yung mga hindi Katoliko 'yon. No? So, yung sinasabi ni alias SLTV pawang kabulaanan. Ito, logi siya dito. Ba't mo kasi tinira-tira si Kaburnok Oh? Yan, palaaway ka kasi. Ano nangyari sa'yo? O, nasupalpal ka tuloy. O, ate ituloy pakinggan si Kaburnok. O, eto. Ano ba ang masasabi ng mga sali ng Biblia Protestante tungkol sa marka na nasa Ezekiel 9:4? O, bigyan kita ng halimbawa, no? Yung King James Version na Biblia. Ipapakita ko po sa inyo, ito pong King James Version, meron pong paglilimbag na may pamagat na the Full Life Study Bible, na yung ginamit na salin ay King James Version ng Life Publishers International. Ito, babasahin natin ang footnote ng nasa King James Version ng Ezekiel chapter 9 verse 4. Basahin natin. Ito yung Ezekiel 9:4 na yung sinasabi dito, "And set a mark upon the foreheads of the men." Ayan. So ano po ba yung a mark na tinutukoy sa Ezekiel chapter 9 verse 4? Ito, babasahin natin Ito. "They were to receive a special mark of identification from God, the Hebrew letter tau, the final letter of the Hebrew alphabet, which took the form of a cross." Ayan, klarong-klaro. Nasa King James Version,
footnote ng King James Version na ang mark or ang marka ay yan pala ay isang special mark of identification from God. Yan po ang Hebrew letter na tau which took the form of a cross. Klarong-klaro yan mga kababayan. O ayan, di nabisto si alias SLTV ni Kaburnok. Mali pala. Sinungaling talaga si SLTV. Sabi niya, puro daw Catholic translations na pinagbabasa. Eto mga protestante to ba't ganun pa rin? Diba Bible scholar? Si Charles John Ellicott, Bible scholar yun. O, so tituloy si Kaburnok. Mga nagsali na nga ng Biblia ang nagsasabi na ang marka o tanda sa Ezekiel 9:4 ay talagang tao or cross mga kababayan. Kaya hindi mo masisisi ang mga Bible commentators kagaya nitong nasa Ellicott's Bible Commentary at itong Cambridge Bible Commentary on the New English Bible na itong cross ay nasa Ezekiel chapter 9 verse 4. Nako kaya hamon ko sa iyo Mr. SLTV. Sinong Bible scholar ang sasang-ayon sa iyo? Sige nga, tingnan nga natin, patunayan mo nga sa akin. Baka hamunin mo ako ng debate. Ready naman tayo, ano? Okay, sige, maghihintay tayo, mga kababayan. Kaya, alam niyo na, mga kapatid, mapapahamak talaga ang tao na kangana ng dala sa mensahe ng krus na ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hetong tanong, ano ba ang iba pa niyang pahayag sa kanyang nasabing video? Ito, pakinggan natin muli. SLTV, ito po. Pinaninindiganan nila na talaga cross ang itinatatak. Pero tignan natin, kahit tatakan mo ng tatakan ang tao ng cross sa kanilang mga noo, hindi naman ito nakakapagpabago ng sa mga tao. O ayan, at least dito, inaamin na ni SLTV na tao nga, yung mark across nga. Pero binigyan naman yan ng iba na naman napakahulugan. Kaya bang baguhin ng pagpapatatak ng cross sa noo ang mga tao? Tingnan mo ikaw, wala kang tatak, hindi nga nababago yung sarili mo eh. Diba? Ikaw nga nang walang tatak, hindi nga nababago sarili mo. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Okay, so ating pakinggan kung paano sasagutin ni Kaburnok yung alegasyon na yan ni SLTV. Narito. Aba, grabe naman yung pahayag mo na yan, ano? Grabe, natatawa talaga ako sa taong ito. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, so, etong sinabi niya, kahit tatakan mo daw ng krus sa noo ang isang tao, nakakapagbabago ba ito ng tao? Grabe. Sige nga, ibabalik nga natin sa kanya ang tanong. Ito ang tanong. Kahit tatakan mo ng salita ng Diyos o aral ng Diyos ng isang tao, tanong, nakakapagbabago ba ito ng isang tao? Balik ko sa iyo ha. Sige nga, tingnan nga natin ang sagot mo. Eto. Ano ba ang makapagpabago kasi sa isang tao? Salita ng Diyos ba ang makapagpabago sa isang tao? O banal na kasulatan? Alam naman natin yan, ang kinoconsider niyang salita ng Diyos, yung makapagpabago sa isang tao? Itatanong natin yan sa Biblia. Sa Biblia mismo ang sasagot sa tanong. Ano? Eto, sa ikalawang Timoteo 3:15, ganito po ang ating mababasa. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung naintindihan mo, Mr. SLTV, ang talata na ito, ang banal na kasulatan ay siyang nagbibigay sa atin ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang banal na kasulatan ay nagsisilbing gabay po para tayo'y maligtas. Pero, hindi po ang banal na kasulatan ang makapagpabago sa atin. Nako Mr. SLTV yung guide ba mismo siya yung makapagbabago? Parang mali ata. Tandaan natin na sa talatang ito, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya klarong-klaro na ito po ang makapagliligtas sa atin, mga kababayan. Ayun, sigurado ako hindi sinagot ni SLTV yun. Yung tanong na yun.
Kasi kung cross daw, magmamarka daw ng cross sa noo, sabi niya, bakit? Pag tinatakan ba ng cross, nababago ba yung tao? Yun ang argumento ni, ni SLTV. Kaya binali sa kanya ni Kabornok, kahit tatakan pa ba ng salita ng Diyos ang tao, mababago ba daw? Hindi. Ang makapagbabago sa tao ay ang kanyang pananampalataya mismo. Ang kanyang pananampalataya. Kahit tatakan niya ng salita ng Diyos o ng tao, yung noo ng tao, kung wala siyang pananampalataya, tunay na pananampalataya kay Kristo, hindi siya kailanman magbabago. Kaya ating pakinggan ulit si Kabornok sa pagkakataong ito. Dito nga sa Juan 3:16, ayon po dito, upang ang sino mang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klarong-klaro po mga kapatid, nasa atin pala. Kung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po tayo mapapahamak. At yan talaga ang makapagpabago sa isang tao, mga kababayan. Kahit nga yung mga tao na sinasabihan mo na ito yung mali ayon sa Biblia, itong mali ayon po sa aral ng Diyos, kung hindi ka susunod sa aral ng Diyos, di ka talaga magbabago niyan. Nako, SLTV ha. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Babalikan natin yung binasa natin, Juan 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Klarong-klaro po ito mga kapatid. Magkakaroon po tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kung natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po mga kababayan, kasi love conquers all, ika nga. At nasa Biblia nga yan mga kababayan. Tandaan natin, ang pagsinta at ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, yan po ang nag-drive para magkaroon tayo dapat ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, napako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus para iligtas tayo sa kamatayan. Nako Mr. SLTV, tandaan natin, ayon po sa Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon po sa Roma 6:23. Kaya nga, binayaran na ng ating Panginoong Kristo ang mga kasalanan natin sa krus. Nako heto po mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, sa pamamagitan ng sign of the cross, at isa na po yun sa mga bagay na dapat nating tandaan, ay maalala sana natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil po sa pagpa-perform natin ng sign of the cross, maalala po natin na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Katunayan, sa 6:14 ng Galacia, ganito ang ating mababasa. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako na may patay na rin sa mundo. Klarong-klaro po dito mga kababayan, ang krus po ay dapat nating ipagmalaki, at pinagmalaki yan ng Apostol Pablo, kaya ewan ko sa kanya, hindi pa niya pinagmamalaki ang krus? Nako sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, ay tayo po ay mayroong tsansang maligtas. Nako, ito talaga ay si SLTV. Ito pansinin ito ng mabuti ang ating mga susunod na babasahin sa Biblia. Ito sa Gawa 16 mula 25 patuloy babasahin natin. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat na nagsiguga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay na nagbuksan ng lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang taba at magpapakamatay sana, sa pag-aakalang nangakatakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat."
At siya'y humingit ng mga ilaw at tumakbo sa loob. At nanginginig sa takot ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Klarong-klaro po dito sa talatang ito, mga kababayan, sinabihan po ni Pablo at ni Silas ang tagapamahala ng bilanggo na kung paano maligtas, at ang sagot nila, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Klarong-klaro po dito sa talatang ito. So, heto pong tanong. Ano ba ang ginawa niya para magkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Pag sinabi bang gano'n ay automatic na nanampalataya na kaagad ang tagapamahala ng bilanggo? Basahin nga natin at ipagpatuloy at sa kanya ay sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Yan po ang ating nabasa dito, mga kababayan. Isa po sa nangyari pagkatapos ng tagpong yun ay nagkaroon po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero, at hindi po natin dapat iwasan dahil nabautismuhan din po ang sangbahayan ng tagapamahala ng bilanggo. Kaya, nabautismuhan sila at tumanggap din ng salita ng Diyos, mga kababayan. Kaya yung salita ng Diyos, hindi po enough yun. Ano? So, paano ba maalala ng tao ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo? Sige nga, tanungin nga natin si Kristo. 28:19 ng Mateo, ganito ang ating mababasa. "Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Nasa Biblia na pala. At yan po ang dasal na ating binabanggit tuwing tayo ay nagpe-perform ng sign of the cross. Nako, Mr. SLTV, Kaya dapat talaga nating hindi iwasan ang sign of the cross sa ating pananampalataya. Nako, kaya nga dito sa 3:18 ng Filipos, ganito ang ating mababasa. "Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo." At ikaw yon, SLTV, isa ka na doon, no? Ikaw, tumutuligsa ka sa sign of the cross ng Iglesia Katolika. Yung intention ng mga Katoliko sa pagpe-perform ng sign of the cross ay ating inaalala kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw naman ay panay katuligsa. Nako, kaaway ka talaga ng krus ni Kristo ayon sa Biblia. Kaya sa sinasabi mong ito, na kahit tatakan mo ng krus sa noo ang tao, nakapagpabago ba ito ng tao? Naku, mali po yan. Busted yan, nako, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ni Kristo, dahil namatay po siya sa krus, ipinakita niya ang pagmamahal niya sa atin. At iyan ang subok na nakapagpabago ng buhay ng isang tao. At kung ma-realize mo yan, kapatid, na mahal ka ng Diyos, yung totoo, yung sincero talaga, sigurado, napakadali po ng pagbabago. Ano masasabi niyo sa ating episode na yon? Comment down below, mga kababayan. Okay, yun po ang tampok na video ni Kabornok sa pagkakataong ito. So, napatunayan natin na mali pala ang mga pagtutol ni SLTV sa paliwanag ng Katoliko. Dahil yung Ezekiel 9:4, talagang cross ang nakalagay dyan. Yung tao dyan, yung tatak na sinasabi dyan is tumutukoy sa tao na sa ancient Hebrew alphabet, ang tao ay cross ang hugis nito. So, ito po si John Do Alabado, nasasabi po sa inyo mamayang gabi. Kita-kits po ulit tayo dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye.